الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tayo ay nagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay nagpapasalamat sa Kanya na kung saan Siya nagpadala sa atin ng banal na Quran at ipinadala sa atin ang pinakamainam na propeta na ipinadala sa sanlibutan. At sa Kanya tayo ay nagpapasalamat dahil sa biyaya na ito at sa iba pang napakaraming biyaya. At tayo ay nagpapasalamat din sa Kanya at tayo ay nagbibigay papuri dahil tayo ang ginawa Niya na pinakamabuting umma na lumitaw sa sanlibutan. Nawa ay mapa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpupugay ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang kapayapaan at sa lahat ng kanyang mga kasamahan at ganun din sa lahat ng tatahak sa kanyang gabay hanggang sa huling araw. So tayo ay nasa ikahuling parte na naman ng buwan ng Ramadan. At ito yung ikatlo paglubog ng araw, mamaya ito na yung ikatlo sa ikahuling 10 gabi ng Ramadan. So papalapit tayo sa katapusan ng mabiyayang buwan na ito. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang buwan ng Ramadan ay ang buwan na kung saan ipinahayag ang Quran bilang gabay sa sanlibutan at bilang patunay ng gabay at bilang isang criteria na kung saan ay naghihiwalay ng katotohanan at kabaluktutan. So, ang banal na Quran maliwanag sa pahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng gabay. Sa mga aya nito ay may mga gabay. So, isa sa mga halimbawa ng gabay na ito ay ang payo ni Luqman sa kanyang anak. So, inshallah ngayong araw ay ating pag-aaralan, ating babasahin, ating pagmumuni-munihan ang payo ni Luqman sa kanyang anak. So, unang-una, sino ba si Luqman? So, si Luqman ay isang mabuting tao. Magkagayon, siya ay hindi propeta. Magkagayon, nagkaiba-iba ang mga ulama sa opinyon kung si Luqman ba ay propeta o hindi propeta. Ngunit ang nakararami sa mga ulama ay sinasabi na siya ay hindi propeta. At katotohanan na si Luqman ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng hikmah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ. At katotohanan na aming binigyan si Luqman ng hikmah. So si Luqman ay isang hakim na tao o isang taong nagtataglay ng hikmah. So ano ba yung hikmah? Ang hikmah, katulad ng sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, al-hikmatu al-fi'lu bima yanbaghi aw al-qawlu bima yanbaghi. Ito yung paggawa ng bagay na nararapat o di kaya naman ay yung pagsasalita ng mga bagay na nararapat ala wajhin yanbaghi, sa kapamaraanan na nararapat, fi waqtin yanbaghi, sa oras na nararapat. So ibig sabihin, sa madaling salita, ang hikmah ay yung ilagay natin ang isang bagay sa dapat niyang kalagyan. So ito yung hikmah. At si Luqman ay biniyayaan nito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na kung saan ay binigyan niya ng hikmah, wa may yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira.
At si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng hikmah sa kung sino mang kanyang naisin. At katotohanan na sino man ang mabigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng hikmah ay nabigyan ng napakalaking bagay. Bakit? Kasi kaya niyang timbangin ang bawat bagay. Kaya niyang ilagay ang bawat bagay sa kung saan nito dapat kalagyan, sa tamang panahon nito, sa tamang pamamaraan nito. Sa ganitong pamamaraan, siya ay hindi mapapahamak. Sapagkat napakaraming tao dahil wala silang hikmah, tama, mayroon silang dunong, mayroon silang talino, ngunit hindi nila kayang i-apply ng tama, sila ay nasasadlak sa kapahamakan. So napakalaking biyaya ng hikmah. At isa sa malaking naidulot ng hikmah ay yung pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Katotohanan na aming binigyan si Luqman ng hikmah upang siya ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang pagpapasalamat ay kabilang sa hikmah. Bakit? Sapagkat pinapasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ating nakakamit, sa mga biyaya na ibinibigay niya sa atin, sa mga pagsubok na ibinibigay niya sa atin upang tayo ay matuto mula sa mga pagsubok na ito. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Katotohanan na sino mang magpasalamat ay nagpasalamat siya alang-alang sa kanyang sarili. Sino mang magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagpasalamat alang-alang sa kanyang sarili. Sapagkat ang pagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay isang uri ng pagsamba. At ang pagsamba ay wala itong ibang babalikan maliban sa kabutihan. At ang kabutihan na ito ay kanyang matatagpuan sa kabilang buhay. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. At kung sino man ang magtakwil kay Allah subhanahu wa ta'ala, mawala ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay walang pangangailangan sa kanya. So, si Luqman ay nagbigay ng mga payo sa kanyang anak, na ang mga payo na ito ay nararapat din sa atin na gawin natin at ating isabuhay. Isabuhay ang pagpapayo at isabuhay ang payo na ito. Lalong-lalo na ang pagpapayo sa ating mga anak. So, siguro naman ang karamihan sa atin na naririto ay may mga anak na. So, nararapat natin laging payuhan at paalalahanan ang ating mga anak. Wag nating susukuan. Sapagkat ang bawat isa sa atin, lalong-lalo na ang mga magulang, siya ay tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay patungkol sa kanyang mga anak. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lahat kayo ay mga pastol at lahat kayo ay tatanungin sa inyong mga pinagpapastulan. So ibig sabihin, lahat tayo ay tatanungin sa mga bagay na ating hinahawakan. Sa lahat ng mga bagay na tayo ay may authority sa mga ito. Tatanungin tayo sa ating mga asawa, tatanungin tayo sa ating mga anak, bakit ganito, bakit ganyan. Tatanungin tayo sa ating komunidad kung tayo ay merong katayuan. Tatanungin tayo bakit ganyan ang nangyari sa komunidad mo, magkagano na ikaw ay may kapangyarihan. Kaya naman nakakapagtaka sa panahon natin ngayon na napakaraming tao na nag-aagawan sa kapangyarihan. Magkaganon na ito ay itatanong lahat sa kanila. Sa paglaki ng iyong responsibilidad, sa paglaki ng iyong nasasakupan, mas marami yung itatanong sa iyo. Kaya naman si Umar radhiyallahu anhu, nung siya ay nasa katungkulan, nung siya ang khalifa radhiyallahu anhu, nililibot niya ang Madina upang makita niya kung may tao ba na naghihinagpis, naghihirap, nadudulm niya o kanyang nakukuhanan ng karapatan. Kaya nararapat nating pag-ingatan ang ating mga pinagpapastulan o yung mga tao na kung saan meron tayong authority sa kanila. So, pinayuhan ni Luqman ang kanyang anak
At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagkikwento ng ipinayo ni Luqman sa kanyang anak, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at nang sabihin ni Luqman sa kanyang anak habang siya ay paulit-ulit na nagpapayo sa kanya, o aking mahal na anak, huwag kang magtambal ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la dhulmun azim. Katotohanan, ang shirk, ang pinakamalaking dhulm, ang pinakamalaking pang-aapi, ang pinakamalaking krimen na iyong magagawa. So ang shirk, so si Luqman ay nagsimula ng pagpapaalala o pagwawarning muna sa pinakamalaking bagay. So nararapat sa atin na kapag tayo ay magpapayo, atin munang payuhan o ating gagamitin sa pagpayo o magpapayo tayo tungkol sa isang bagay na pinakamahalaga muna. Yung pinakamahalaga at atin itong bigyan ng diin. Katulad ng ginawa ni Luqman sa kanyang anak. At ang shirk, alam naman natin na ito yung pinakamalaking kasalanan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapatawad niya, ay hindi niya pinapatawad ang tao na gumagawa ng shirk o ang nagtatambal ng pagsamba sa kanya. Ngunit kanyang pinapatawad kung sino man ang kanyang naisin na nakagawa ng bagay na mas mababa pa sa pagtatambal na ito. At kanyang sinabi, inna syirka la dhulmun azim. Ang shirk ang pinakamalaking dhulm na inyong magagawa. Ang dhulm, ito yung kabaliktaran ng hikmah. Ang dhulm, ito ay yung ilagay natin ang isang bagay sa hindi niya dapat kalagyan. So ang shirk ay kaya tinawag siyang dhulm sapagkat inilagay mo yung isang pagsamba sa isang bagay na hindi naman dapat sambahin. Sinamba mo yung mga bagay, yung mga santo, yung mga bato, o kung ano pa man na hindi naman nararapat sambahin. Sinamba mo yung tao na hindi naman siya yung nagbibigay ng biyaya sa iyo. Kaya ito tinawag na dhulmun azim. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagdudugsong sa ipinayo ni Luqman sa kanyang anak, wawasaynal insana biwalidayhi. At pinapayuhan namin ang mga tao na maging mabuti sa kanyang mga magulang. At ating mapapansin sa Quran, sa napakaraming aya na ito ng Quran, na pagkatapos sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang karapatan mula sa kanyang alipin, ay kanyang isinusunod ang paggalang sa mga magulang. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.